Magsimula tayo sa ating kwento kung saan masaya si Lin Chenzo at Ming Tian at ang ibang mga disciples ng Qin sect habang kanilang pinapanood ang ating bida. Sabi pa ni Ming Tian sa kanila na ito daw ay isang tanda na mag-breakthrough na ang kanyang kamahalan, at nagsaad naman si Lin Chenzo na maari daw pa pala na ang kanyang senior Yingxing ay mag-breakthrough sa ganitong paraan, at makikita na nga na nagtitipon ang 5 kulay na elemento papunta sa core ng ating bida, at ito ay biglang sumabog sa buong isla ng Grassland Realm. Napasigaw na lang ang mga disciples dahil sobrang lakas daw ang enerhiya ang dumadaloy sa buong lugar. Ang mga enerhiya daw na ito ay bumubuo ng gininto ang core sa kanilang kamahalan, at sa ilang sandali namulat na ang mga mata ng ating bida, at nasabi niya sa kanyang sarili na kahit na ang aura ay hindi sapat na matatag, ang kanya pa rin daw cultivation ay tumuntong pa rin sa threshold ng Golden Core, at nagsalita ang ating bida sa lahat ng mga disciples ng Qin sect na sa pamamagitan daw ng pagbuo ng kanyang gininto ang core, ito daw ay talagang isang mapalad na tanda, ibababa daw niya ang banal na ulan at ibabahagi ito sa kanilang lahat. Nagpapasalamat naman ang mga disciples sa ating bida, saad pa nila na sana daw tataas pa ang kanyang buhay sa hinaharap, at dako naman tayo sa gitna ng karagatan, makikita ang 5 na malalaking mga barko na papunta sa Grassland Realm. Ito pala ay ang kaalyansa na bansa ng Ying Island, ito ay ang barko ng 5 nasyon. Pumunta sila sa Grassland Realm upang kanilang tulungan ang taga-Ying Island upang talunin ang hukbo ng ating bida. Habang nakatingin ang isang general sa karagatan, masyado siyang nadismaya sa kanyang sarili dahil kahit na masyadong mabilis ang kanilang paglalayag papunta sa Ying Island sa bandang huli nabigo pa rin silang tulungan ang mga martial artist nga nang galing sa Ying Island. Sabi pa niya sa kanyang mga nasasakupan sa barko na oras na daw para kanyang ipatupad ang hustisya at ipakita sa mga tao ng Qin sect kung sino ang in charge sa ganitong usapin. Ang tao pala na ito ay ang Commander of the Joint Fleet, siya ay si Arthur Okamoto, at nakarating na nga ang mga barko sa pangpang ng Celestial Grassland Realm at sigaw pa ng mga tao sa loob ng mga barko na maghanda daw silang lahat sa kanilang paglapag sa pangpang, at agad na nga tumalon sa pangpang si General Okamoto. At ito ay nagpapalabas ng kanyang kapangyarihan na flame aura. Manghang-mangha naman ang mga tauhan na mga marine ni General Okamoto dahil unang beses pa daw nilang nasilayan na ginamit ng kanilang general ang kanyang flame aura. Ito daw ay mayroong napakalakas na pressure. Si General Okamoto daw ay isang formidable. Talaga daw pala na isa siyang tanyag na navy. Sigaw pa ni General Okamoto sa kanyang mga tauhan habang papasugod na umatake na daw sila ngayon din. Wala daw silang sasayangin na oras sa pagkakataon na ito, saad pa ng dalawa habang nakatingin kay General Okamoto na papasugod na sa isla, na si General Okamoto daw ay isang hybrid nga nagmula sa Ying Island, at nanggaling pa daw ito sa Western Nations. Sa tingin daw nila na malaking bagay itong tao na ito sa kanilang tagumpay sa digmaan. Ang dalawang lalaki pala na ito ay sila Bob at si Pat. Si Bob ay mayroong flexibility ability, habang si Pat naman ay mayroong ability na gravity, at mayroon naman naglakad sa likod ng dalawa. Sabi pa nito sa dalawa na pumunta na daw sila sa isla ng magkasamang tatlo, at dagdag pa nito na kung tutuusin daw ang Joint Fleet ay magkaalyansa sa 6 na mga nasyon, kung kaya pupunta na sila doon upang makipaglaban sa mga kalaban. Ang tao pala na ito ay si Cruz na gumagamit ng tentacle ability, at lumipad na nga ang tatlo papunta sa isla. Sigaw pa nila na hindi daw nila papayagan na si General Okamoto lang ang hahakot sa lahat ng mga parangal sa digmaan na ito. Biglang-bigla naman si Lin Chenzo, dahil ano daw ba itong ingay na kanilang naririnig ngayon sa pangpang, habang si Ming Tian naman ay kampante lang sa mga kaganapan. Nagsalita naman ang mga disciples, sabi pa nila na mag-ingat daw ang lahat dahil ang hukbo daw ng mga kalaban ay nandito na sa isla, at makikita na nga na papasugod na ang mga navy. Sigaw pa nila habang papasugod na. Sa ngayon daw ang mga navy ang mananaig sa digmaan, kanila daw babawiin ang Celestial Grassland Realm sa kamay ng mga mananakop. Habang si Lin Chenzo naman ay naghahanda na upang makipaglaban, at nasabi niya sa kanyang sarili na hindi daw niya inaasahan nga nandito na ang mga joint fleet ng Ying Island kasama ang mga 5 nasyon sa ganito lang kabilis. Si Jiu Ying naman na nanonood sa mga navy na papasugod na sa kanila ay kampante lang. Saad pa niya na ano daw ba ang meron dito, mukhang mayroon daw kasiyahan ang magaganap ngayon, dahil marami daw mga tao ang pumunta sa lugar na ito, pero dibali na lang daw iyon. Dahil sa ngayon daw ay pagkakataon na niya ito upang kanyang tikman ang flavor ng mga mandirigma sa Ying Island, at sumugod na nga si Jiu Ying sa mga navy na may halong pagkagutom sa pakikipaglaban. Nagsalita naman si Ming Tian sa ating bida. Sabi pa niya sa kanyang kamahalan na hindi na daw kailangan makisali ang kamahalan sa labanan.
siya na lang daw ang mamumuno sa mga disciples upang kanilang poksain ang mga daga na nanggugulo dito sa isla. Sumagot naman ang ating bida sa mga mungkahi sa kanya ni Meng Tian nga napakahusay daw iyon dahil pagkakataon na daw niya ito upang siya ay maging pamilyar ang kanyang pamumuno sa kanilang mga mandirigma, at makikita na nga na nakikipaglaban na ang mga disciples ng Qin sect sa mga Joint Fleet Navy. Saad pa nila na ibubuwis daw nila ang kanilang buhay maprotektahan lang ang kanilang lupain, at inatake na nga ni Lin Chenzo ang mga Navy ng kanyang Ice Magic. Ang mga Navy naman nga tinamaan ng atake ni Lin Chenzo ay napasigaw na lang dahil sila daw ay natrap sa yellow. Dali-dali naman nagcast ng spell si General Okamoto upang kanyang palayain ang kanyang mga tauhan nga na trap sa yellow ni Lin Chenzo. Tuwang-tuwa naman ang mga tauhan ni General Okamoto dahil binigyan daw sila ng mahabang buhay ng kanilang general. At makikita naman si Lin Chenzo nga tumilapon sa ginawang atake ni General Okamoto at napasabi na lang si Lin Chenzo na hindi niya inaasahan na gumagamit pala ang tao na iyon ng fire ability. Ang apoy daw ng tao na ito ay matagumpay nga na counter ang kanyang ice magic, at bigla naman sumulpot si Jiu Ying sa likod ni Lin Chenzo upang kanyang tulungan si Lin Chenzo na hindi tumilapon sa malayo. Sabi pa ni Jiu Ying kay Lin Chenzo na mayroong halong pag-alala, na kung ayos lang daw ba ang kanyang munting snow. Nagalit naman si Lin Chenzo sa mga pinagsasabi sa kanya ni Jiu Ying dahil hindi daw ito ang oras upang magbiro, at sumugod na nga si Jiu Ying kay General Okamoto. Saad pa niya na pumunta daw siya dito upang makipaglaro sa kanya, dahil siya daw ay isang expert kung kaya manood daw ito sa kanyang gagawin at matuto. Takang-taka naman si General Okamoto sa mga pinagsasabi sa kanya ni Jiu Ying, dahil isa na naman daw babae ang nasa kanyang harapan ngayon, at nagpalabas na nga ng bilog na kulay lila na apoy sa kanyang kamay si Jiu Ying upang kanyang ipang-atake sa kanya kay General Okamoto. Sabi pa niya kay General Okamoto na ito daw na bagay sa kanyang kamay ngayon ay isa din sa mga apoy, at hindi naman nagpatinag si General Okamoto sa mga sinabi sa kanya ni Jiu Ying at makikita ang kanyang apoy nga naghugis malaking ahas at akma ng lamunin si Jiu Ying. Sigaw pa ni General Okamoto kay Jiu Ying na siya daw ang tunay na Flame King. Natawa naman si Jiu Ying sa mga pinakita sa kanya ni General Okamoto. Saad pa niya kay General Okamoto nga naglalaro lang daw ito ng ahas, at pinakita na nga ni Jiu Ying ang kanyang apoy nga naghugis dragon sa kanyang likod. Si General Okamoto naman nga nakakita sa naghugis malaking dragon na apoy ni Jiu Ying ay hindi makapaniwala at halos lumuwa na ang kanyang dalawang mata, habang kanyang tinitingnan ang apoy na dragon ni Jiu Ying. At makikita ang malaking ahas kanina na apoy ni General Okamoto ay para lang langgam dahil nanliliit ito ng tinapat sa apoy na dragon ni Jiu Ying, at ito ay kinain lang ng wala man lang kahirap-hirap. Masyado naman nadismaya si Jiu Ying habang kanyang kinakain ang hugis ahas na apoy ni General Okamoto dahil isa lang daw pala itong ordinaryong apoy. Nasabi na lang ni General Okamoto habang kanyang iniinda ang kanyang pinsala sa apoy na dragon ni Jiu Ying. Na sa loob daw ng nasusunog na enerhiya ay mayroon ding misteryosong madilim na aura ang bumabalot sa apoy ng babae na ito. Sa kabilang banda naman, inutusan ni Meng Tian ang mga mandirigmang disciples ng Qin sect. Saad pa niya sa lahat na mag-form daw sila ng snake formation at kanila daw palibutan ang mga puwersa ng kalaban. Sumang-ayon naman ang mga disciples sa mga utos ni Meng Tian. Sabi pa ng mga disciples ng Qin sect, habang kanila nang na-corner si Bob at si Pat, na sila daw na mga disciples ng Qin sect ang inatasan ng kanilang leader upang poksain ang leader ng mga kalaban. Naiinis naman sila Bob at si Pat habang sila ay pinapalibutan na ng mga disciples ng Qin sect. Sabi pa ni Pat na itong maliliit daw na daga na ito ay may lakas na loob na harangan silang tatlo na mga general ng Joint Fleet. Saad pa ni Bob na masyado daw na in-underestimate ang kani-kanilang kakayahan ng mga daga na ito, at hinanda na nga ni Bob ang kanyang kamay upang e-cast ang kanyang Gumogumanomi. Sigaw pa niya habang kampante sa kanyang sarili habang papasugod kay Meng Tian, na ang kailangan lang daw niya gawin sa ganitong sitwasyon ay unahin ang leader ng grupo na ito. Agad naman inangat ni Meng Tian ang kanyang isang kamay upang kanya din atakehin si Bob. Sabi pa niya kay Bob habang nagpapalabas ng napakapanindig balahibo na aura, na manatili lang daw itong mahinahon sa lupa at maging sparring partner na lang ng kanilang kabataan sa Qin sect. Nagalit naman si Bob sa mga pinagsasabi sa kanya ni Meng Tian. Ito daw ay masyadong mayabang. Ang kanya daw bang pinagyayabang ngayon ay dahil nakasuot siya ng makalumang kasuotan. Sa tingin daw ba niya sa kanyang sarili na siya ay isang tanyag na general, at hindi na nga nakapigil si Bob sa kanyang sarili at siya ay umatake kay Meng Tian gamit ang kanyang rocket fist Gatling gun, at kanyang pinaulanan ng suntok si Meng Tian.
na halos hindi na makita ang imahe ni Ming Tian dahil halos ang Gatling gun na lang ni Bob ang makikita sa kinatatayuan ni Ming Tian, at matapos bugbugin ni Bob si Ming Tian gamit ang kanyang atake na Rocket Fist Gatling gun, makikita ito na halos may yak-iyak, dulot ng pagkabukol-bukol ng kanyang dalawang kamao sa sarili lang niya na atake. Kampante naman nga nakatayo si Ming Tian at kanyang inangat ang kanyang isang kamay at kanyang inatake si Bob gamit ang kanyang Seal of the Law Descent, at makikita si Bob na bumagsak sa lupa. Nanlaki naman ang mga mata ni Pat habang kanyang pinapanood si Bob na parang niyog nga nahulog galing sa itaas. Nasabi na lang niya na si General Bob daw ay natalo sa isang round, at ang pinakamalupit, natalo siya sa isang atake lang. Si Ming Tian naman ay agad nga nagbigay ng utos sa mga disciples. Saad pa niya sa lahat na ang kanila daw snake formation ay natapos na, kung kaya sila na daw bahala upang patayin itong mga generals sa kanilang harapan. Agad naman sumang-ayon ang mga disciples sa mga utos sa kanila ni Ming Tian, at makikita na nga na pinagtulungan ng mga disciples ng Qin sect sila Bob at si Pat. May yak-iyak naman si Pat habang nagmamakaawa sa mga disciples ng Qin sect. Sabi pa niya na itigil na daw nila ang kanilang ginagawa dahil isa pa rin daw siyang general sa Joint Fleet kung kaya dapat magbigay daw sila ng respeto sa kanila. At sa kabilang banda naman, kung saan ang kinaroroonan ng ating bida, maangas naman siyang nilapitan ni General Cruz galing sa kanyang likod at ito ay naghahanda na upang kanyang turuan ng leksyon ng ating bida. Saad pa niya sa ating bida na ang kanya daw mga kasamahan ay mga tanga, dahil hindi daw nila kayang hulihin ang pinuno ng grupo na ito. Ngunit ibahin daw nila siya dahil mas malakas daw siya kumpara sa kanyang mga kasamahan. Napalingon naman ang ating bida kay General Cruz dahil nagtataglay din daw ito ng nakakamatay na killing intent, at agad itong inatake ng ating bida gamit ang kanyang spiritual hand manifestation. Sabi pa niya kay General Cruz na kung saan daw nanggaling ang mukhang pugitan na ito, at may lakas pa daw ito na loob na lumapit sa kanya ng walang ingat. At si General Cruz naman ay hindi na makagalaw sa mahigpit na paghawak ng spiritual hand manifestation ng ating bida. Napasabi na lang si General Cruz dahil sa higpit daw ng paghawak sa kanya ng malaking kamay na ito, natatakot daw siya na siya ay sumabog at dito na mamamatay, at makikita na nga na naging kulay ube ang mukha ni General Cruz dahil mas lalo pang hinigpitin ng ating bida ang paghawak sa kanya, at sa isip-isip ni General Cruz na kailangan na daw niyang tawagin ang kanyang alipin sa lalong madaling panahon, at kanya nangang sinigaw sa ilalim daw ng kanyang pangalan kanya daw summon ang nilalang na iyon dito sa lugar na ito, at makikita na lumitaw ang isang pulang portal sa kanyang harapan, nabigla naman ang ating bida sa kanyang nasaksihan dahil ito daw ba ay isang demon summoning array, at sinabihan ng ating bida si General Cruz na mapupunta daw ito sa impyerno. Sana daw makatawag siya ng kanais-nais na demonyo upang kanyang makalaban. Wala naman pakialam si General Cruz sa mga sinabi ng ating bida sa kanya at ito ay napasigaw na lang at malapit nang sumabog ang kanyang buong katawan, dahil sa labis na higpit ng paghawak ng ating bida. Takot naman ang mga kasamahan na Navy ni General Cruz dahil hindi daw ito maari, dahil si General Cruz ay nagsummon ng isang demonyo, kaya daw pumatay ng demonyo ng isang pikit mata lang, at dahan-dahan na nga lumabas ang isang ulo ng kabayo sa summoning array. Ito ay isa sa Solomon's na ika-72 Demon Pillars rank na 66th in the hierarchy. Sigaw pa nito habang nakasakay sa kanyang kabayo na siya daw ay si Kim Ares, at sino daw ang kanyang papatayin sa mga oras na ito. Si Kim Ares ay ang 66th rank sa mga demonyo, ang namumuno sa 20 na mga legions, at siya ang nag-uutos sa kaluluwa ng impyerno sa isang bansa at nagsanay sa pagtuturo ng grammar sa mga summoner na loika at retorika na bihasa sa paghahanap ng mga various na kayamanan. Agad naman hinanda ng ating bida ang kanyang espada. Saad pa niya kay Kim Ares na ito daw ay isang kaaya-ayang sorpresa na hinuhusgahan mula sa iyong taglay na aura. Batid daw niya ngayon na siya ay nagtataglay ng isang Golden Core Stage. Napaisip naman si Kim Ares na kung ano daw ba ang Golden Core Stage na kanyang pinagsasabi. Hindi daw niya alam ang bagay na iyon. Saad pa ng ating bida kay Kim Ares na matapos daw ng kanyang pagtawid sa modernong mundo na ito ng mahabang panahon, sa wakas daw nakatagpo siya ng kaaya-ayang kalaban. Sa kanila daw laban ngayon dadalhin daw niya ang karangalan ng mga cultivators, kung kaya ipapanalo daw niya ang kanilang laban. Dahil sa mga narinig ni Kim Ares sa mga sinabi ng ating bida, agad niya itong hinamon. Sa ilalim daw ng pangalan ng Solomon's Knight hinahamon daw niya ang ating bida sa isang duel. Nagtanong naman ang ating bida kay Kim Ares na kung gagamitin daw ba niya ang spatial vortex na mayroong kakayahan na mag-teleport. At makikita na nga na nag-teleport na si Kim Ares at ang ating bida, maging sa buong kalangitan ay walang bakas ang makikita sa kanilang dalawa.
Masyado naman nag-alala si Lin Chenzo dahil inabsorb daw ng special vortex ang kanyang kamahalan na si Senior Yingxing. Pakiramdam daw niya sa sitwasyon na ito ay mayroong masamang balak si Kim Ares sa kanyang senior. Agad naman siyang hinawakan sa balikat ni Jiu Ying na walang halong pag-alala. Saad pa niya kay Lin Chenzo na huwag daw itong mag-alala dahil ang kanila daw kamahalan ay nagtataglay na ngayon ng Golden Core Stage. Natitiyak daw niya na matatalo ng kamahalan ang demonyo na bastard. Nagsalita naman si Ming Tian sa lahat ng mga disciples ng Qin sect, na sa kasalukuyan daw ang kanilang kamahalan ay nasa isang laban sa isa sa mga demonyo, ngunit hindi daw sila tatayo na lang dito at maupo sa paghihintay sa pagbalik ng kanilang kamahalan. Sa ngayon daw ay gagawin nila ang kanilang trabaho upang ubusin ang mga natitirang mga kalaban dito sa isla. Agad naman sumang-ayon ang lahat ng mga disciples sa mga utos sa kanila ni Ming Tian, at nakarating na nga ang ating bida at si Kim Ares sa Realm of the Undead, kung saan dito gaganapin ang kanilang laban, at makikita na naghahanda na silang dalawa sa kani-kanilang mga atake. Sabi pa ni Kim Ares sa ating bida na ang kaharian ng undead daw ay isang special na mundo na kanyang nabuo pagkatapos niyang pumatay ng milyong bilanggo ng digmaan, at nasa loob daw ng kaharian na ito ang mga individual na apektado ng aura ng undead na nagpapahina sa kanilang kabuuang lakas, at nasabi naman ng ating bida habang kanyang inaanalisa ang taglay na kakayahan ng demonyo, na mas malaki daw ang kapangyarihan ng mga demonyo na mas malaki ang pangangailangan para sa matuwid na puwersa upang kanya daw itong malabanan. Kailangan na protektado ng mga banal na dragon ang banal na pangangatawan, dahil sa lugar daw na ito ay immune siya sa impluensya ng kaharian ng undead, at dahan-dahan na nga na kinokontrol ni Kim Ares ang mga kalansay sa kanyang tabi, at sa isip-isip naman ni Kim Ares na matagal na daw niyang narinig na ang pambihirang lakas ng mga silangan ng mga cultivators, ngayon daw ay nasaksihan niya mismo ang kanilang mga pamamaraan at ito ay talagang kapansin-pansin, at makikita na nga na ang isang kalansay ay dahan-dahan na nabuo, at ito ay agad na tumayo hawak ang isang espada. Hindi lang isa ang binuhay ni Kim Ares na mga undead kung hindi ito ay hindi mabilang, ito ay nakatayo at handa nang makipaglaban sa ilalim ng mga utos ni Kim Ares. Ang ating bida naman ay naghahanda na ng kanyang isang techniques, upang kanyang tapatan ang hindi mabilang na mga undead, ngunit sa kasalukuyan daw niya na lakas ngayon ay hindi niya kayang isummon ang 12 gintong lalaking mandirigma, kung kaya wala na daw siyang ibang paraan ngayon kung hindi kanyang gamitin ang isa niyang artifact upang pangtapat sa mga ito, at inutusan na nga ni Kim Ares ang kanyang mga undead na sugurin ang ating bida. Sabi pa niya sa ating bida na naisip mo ba na isa siyang tanga, natatayo na lang habang hinihintay na matapos ka sa pagcast ng iyong spells, at ang ating bida naman ay kampante lang nga nakatayo habang siya ay sinasalakay ng mga undead, at makikita ang mga ginawang atake ng mga undead ay bumabalik sa kanila ang pinsala at ito ay tumilapon. Dulot ng ginawang gininto ang barrier ng ating bida upang protektahan ang kanyang sarili. Takang-taka naman si Kim Ares sa kanyang nakikita at ito ay bahagyang pinapawisan, dahil anong klaseng protective aura daw itong ginamit ng ating bida, maging ang kanya daw mga undead ay hindi kayang basagin ito, at ginamit na nga ng ating bida ang kanyang artifact. Ito ay ang Divine Emperor Treasury. Ang Divine Emperor Treasury ay isang special vault kung saan ang artifact at mga kayamanan ay nakolekta sa loob ng 1,000 taon, at ang mas mataas na cultivation ay mas marami ang bilang ng artifact na maaari nilang magagamit. Biglang-bigla naman si Kim Ares sa kanyang mga naririnig, dahil anong klaseng artifact daw iyang bagay na iyan, at sabi pa ng ating bida habang kanyang pinapalabas ang kanyang espada na gagamitin, na ito daw ay ang koleksyon ng mga espada na ginamit ng mga emperador ng dakilang Qin na pinagsama-sama. Ito ay kilala bilang lulo, kabilang sa kanila ang mga espadang pumatay kay Jing Ke, ang espadang nagbigay ng kamatayan kay Bai Qi na Grand Marshal, silang lahat ay bahagi ng lulo. Sa panahong ito si lulo ay narikast at naging isang pinong lumilipad na espada sa ilalim ng aking utos, at mas lalo naman nagalit si Kim Ares sa mga paliwanag ng ating bida, at kanyang sinigawan ang kanyang mga undead na sumugod na silang lahat, at kanila daw patayin ang pangahas na mortal na ito sa kanilang harapan, at inutusan naman ng ating bida ang kanyang mga espada na salakayin din nila ang mga undead na papasugod sa kanya, at makikita na nga na mabilis lang na pinagtutusok ng mga lumilipad na espada ang nagsikumpulan ng mga undead at wala man lang ni isa ang nakarating sa kinaroroonan ng ating bida. Nasabi na lang ni Kim Ares sa kanyang sarili habang natulala, na maging ang mga espada daw na kagamitan ni Yingxing ay may sariling buhay, gaano daw ba kalakas itong tao na ito, at sumugod na nga si Kim Ares sa ating bida. Saad pa niya sa kanyang sarili na ang isang tunay daw na kabalyero ay dapat na personal na makisali sa tunggalian,
at ang ating bida naman ay kampante lang na tinitingnan si Kim Ores na papasugod na sa kanya, at nang tumama na ang atake ni Kim Ores sa ating bida ay laking gulat niya dahil isang gintong imahe lang ang kanyang tinamaan, nagtataka daw siya kung saan napunta ang kanyang kalaban, ang imahe daw na ito ay nabuo-dulot ng bilis ng isang galaw, agad naman napalingon si Kim Ores sa kanyang likuran habang biglang-bigla, at naghahanda ng pagdepensa, dahil pala ang ating bida ay inatake siya sa kanyang likuran, ngunit matagumpay naman itong nadepensahan ni Kim Ores, at nasabi na lang ni Kim Ores sa kanyang sarili na sobrang bilis daw ng nilalang na ito, saad pa ng ating bida kay Kim Ores habang nagkatapat ang kani-kanilang atake, na ang isang cultivator daw ay umaasa sa mga pag-atake ng spell, at maaaring magpakawala ng gayong mabilis na mga welga, at binuhos na nga ni Kim Ores ang kanyang buong lakas upang depensahan ang kanyang sarili sa atake ng ating bida, ngunit makikita pa rin ito na tumilapon sa lakas ng kapiranggot na atake ng ating bida. Ang ating bida naman ay tila ba hindi pinapawisan habang nakatayo sa harapan ni Kim Ores na tila ba natatakot na sa lakas na taglay ng ating bida. Sabi pa ng ating bida kay Kim Ores habang kanya na naman itong inatake, na ang demonyo na tulad ng isang pagkabigo, inaakala daw niya na ang isang demonyo na nagtataglay ng isang golden core ay hindi nalalayo sa kanyang taglay na lakas ngayon, ngunit mali daw pala siya sa kanyang inaakala. Napamura na lang si Kim Ores sa kanyang sarili habang kanyang sinasalag ang atake ng ating bida, dahil paano daw ba niya matatalo itong mortal na ito, at sa harapan naman ni Kim Ores ay may isang nabuo na portal, saad pa ni Kim Ores sa nilalang sa loob ng portal na hindi daw ito masyadong magalang sa kanya, saad pa ng nilalang kay Kim Ores na pumunta daw ito sa Earth at nakikipag-away, at hindi man lang siya inimbitahan nito, ang nilalang pala na ito ay ang ika-50th rank demon na si Furkes. Si Furkes ay ang ika-50th rank na kabilang sa 72 na mga demonyo, at isang kabalyero na bihasa sa pilosopiya at astrolohiya. Saad pa ni Kim Ores kay Furkes habang naiinis, na dahil ba nasa ika-50 ka ay hindi nangangahulugan na maaari kang kumilos bilang isang malaking pagbaril na pagraranggo ng demonyo na hindi batay sa lakas. Sumagot naman si Furcast sa mga hinain sa kanya ni Kim Ores na sa ngayon daw ay harapin daw muna nila ang kalaban. Ang laban na ito ay hindi dapat magdala ng kahihiyan sa kanilang angkan na Solomon Demon.